Ang nangyari sa nakaraang chapter ay nalaman ni Nanahoshi na ayaw bumalik ni Rudeus sa orihinal nilang mundo. Nauunawaan naman daw iyon ni Nanahoshi at pinaliwanag nito na magkaiba man ang goals nila ay may pareho silang ninanais kaya gumawa daw sila ng deal. Tinanong ni Rudeus si Nanahoshi kung ano yung alam nito sa teleportation incident kaya pinaliwanag nito na 5 taon na ang nakalipas, ito ay malapit daw sa oras nung una siyang dumating sa mundo, nag-coincide ang time. 5 taon na ang nakalipas, bigla siyang napunta sa Asura. Ang incident daw na iyon ay baka isang reaction sa kanyang arrival sa mundong yun. Sa ibang salita, maaaring siya ang main cause ng sakuna. Dahil sa narinig ni Fitz ay nagwala ito at agad na sinugod si Nanahoshi. Di nagtagal, pinaliwanag nilang dalawa na mali yung pagkakaintindi nito at isa ring biktima si Nanahoshi. Matapos sumang-ayon ni Rudeus na tutulong siya sa research ni Nanahoshi gamit ang kanyang malaking mana pool, umalis na sila ni Fitz. Inisip ni Rudeus habang naglalakad ay may natutunan silang kaunti tungkol sa teleportation incident pero hinihiling niya na sana ay ganun din para sa kanyang dysfunction. Sa uli, inisip niya din kung ano kaya yung nasa isip ni Fitz dahil sa ginagawa ng muka. What's up mga Oni-chan? Welcome back sa ating manga review series tungkol sa Mushoku Tensei na may isang MC na 34 years old na nabuhay muli sa ibang mundo at nagpa siyang hindi sayangin ng second chance sa buhay. Siya nga pala, kung gusto nyo maging updated sa storya nito, ay pwede nyo ring panoorin ang full season 1 recap na in-upload namin a while ago. Link in the description below. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid yung suporta. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudeus sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, dumako tayo sa paggawa ng magic circle si Nanahoshi. Ipinakita dito ang kwartong punong-puno ng iba't ibang kagamitan. Bigla namang may kumatok sa pinto at pinapasok iyon ni Nanahoshi. Lumalabas na si Rudeus iyon at late daw natapos ang kanyang detoxification class kaya na late siya. Okay lang naman daw iyon sabi ni Nanahoshi at napatanong kung para saan daw tinetake ni Rudeus yung detoxification. Naman doon si Rudeus at inisip na umaasa siyang makakatulong iyon sa pag-treat ng kanyang erectile dysfunction pero hindi niya yun pwede sabihin kay Nanahoshi. Dinahilan niya na lang na baka maging useful pagdating ng panahon. Pinaliwanag niya na merong mga sakit na hindi kayang pagalingin ng gamit lang yung kaalaman nila na nanggaling sa kanilang mundo. Habang nagsasalita ay sinabi lang ni Nanahoshi na wala siyang pake. Nairita naman si Rudeus at tinanong na lang kung paano siya makakatulong sa experiments ni Nanahoshi. Saglit na lang daw sabi ni Nanahoshi at matatapos na ito sa kanyang magic circles. Habang naghihintay ay napalibot ang tingin ni Rudeus sa kwarto. Napansin niya na ang daming gamit at kalat-kalat ang mga iyon. Nagpapaalala daw yung kwarto na iyon ang dati niyang kwarto. Tapos na daw si Nanahoshi at sundan daw siya ni Rudeus. Pumunta sila sa isang kwartong walang laman. Napansin ni Rudeus na ginawa ang kwartong iyon gamit ang mga magic resistant bricks. Pinaliwanag din Nanahoshi na kinakailangan niya na i-concentrate ni Rudeus yung lahat ng magic nito sa magic circle na kanyang ginuhit. May nakitang pinto si Rudeus kaya sinilip niya yun. Pagkasilip niya ay nakita niya na isa iyong bedroom at napatanong sa isip niya na kung meron din kayang nakatagong pagkain doon. Agad na isinara ni Nanahoshi ang pinto ng kwartong iyon habang hiyang-hiyang sinabi na wag basta-bastang pumapasok si Rudeus nang hindi nagpapaalam. Natameme si Rudeus at inisip na parang kakayaning maging shut-in ni Nanahoshi. Matapos yun ay pinalapit na ni Nanahoshi si Rudeus sa magic circle at i-concentrate daw ng ating bida ang magic niya doon. Habang nagtataka na ginuhit ni Nanahoshi ang magic circles noon sa scrolls, nagsimula na si Rudeus. Nagulat si Rudeus nang biglang nag-react yung magic circle at napatanong sa isip kung ano yung nangyayari. Napansin niya na ina-absorb daw noon yung mana niya. Lumiwanag yung circle at nung unti-unti naglaho yung ilaw, nakita nila ang isang feather. Nagtaka si Rudeus at sinabi naman ni Nanahoshi na nag-fail sila. Hindi alam ni Rudeus kung ano yung nangyari pero agad namang pinaulit lang ni Nanahoshi yun. Nung sinubukan ulit ni Rudeus ay wala ulit nangyari at sumunod noon ay isang paa ng insekto ang lumabas. Nagpaulit-ulit sila sa pagkoconcentrate ni Rudeus ng kanyang magic ng maraming beses. Ngarag na si Rudeus habang sinasabi na halos 50 na yung pinagkoconcentratean niya ng kanyang magic. Lahat daw yun ay nabigo sabi ni Nanahoshi. Anong experiment daw ba kasi yun? Tanong ni Rudeus. Pinaliwanag din Nanahoshi na para sa kanyang theory sa paano magsamo ng humans galing sa mundo nila, iyon daw ay isang preliminary experiment. Kung makakagawa daw siya ng magic circle na nakakapagsamo ng tao, baka makagawa siya ng magic circle na kabaliktaran ng ginagawa at maibalik siya sa mundo nila. Kita naman ang pag-aalala ni Rudeus at napansin naman ni Nanahoshi na nag-aalala siya na kapag ginawa nila iyon ay baka mangyari ulit ang isa pang incident. Pinaliwanag din Nanahoshi na wala siyang intensyon na hayaang mangyari ang ganong bagay.
Ngunit gayon pa man, kung mapapatunayan nila ang dalawa pang theories na iyon empirically, kaya niyang makagawa ng hypothesis sa kung bakit nangyari yung accident. Nakita niya naman na daw yung nagawang damage ng incident na iyon dahil sa kanyang paglalakbay, kaya nagsusumikap siya ng todo para makagawa ng solid foundation sa kanyang research. Napaisip si Rudius na foundation pa lang pala yun. Matapos yun, napakomento si Nanahoshi na talagang mataas nga ang mana level ni Rudius. Dahil daw walang mana si Nanahoshi, gumagamit siya ng magic crystal para magawa ang experiments na iyon. May limitadong stocks lang daw nun sa market at hindi naman daw patas na bilhin yun lahat, kaya hindi siya masyado nagka-progress sa kanyang experiment. Nagiging malaking tulong daw si Rudius ngayon. Kita naman ang tawa sa mukha ni Rudius at nung sinabi niya na turuan na siya ni Nanahoshi ng summoning magic, ay agad diyang tumanggi at sinabi na hindi pwede. Pinaliwanag ni Nanahoshi na ang summoning magic ay ang kanyang lifeline. Hindi iyon isang bagay na basta-basta nilang ituturo kay Rudius. Napanguso si Rudius at sinabi ni Nanahoshi sa kanya na willing ito na ituro sa kanya ang kahit ano. Sinabi naman ni Nanahoshi na dahil natapos nila ang isang experiment, sasagutin niya ang isang tanong ni Rudius. Napakomento si Rudius na isa lang, hindi naman ata patas yun. Sinabi naman ni Nanahoshi na kapag natapos nila yung lahat ng experiments at pwede na siyang makauwi, ibibigay niya daw kay Rudius ang lahat ng resulta at connections galing sa kanyang research. Kaya magkaroon daw si Rudius ng pasensya. Inisip naman ni Rudius na medyo nakakahiya na magpumilit pa siya sa research niya nang wala pa silang nakukuhang mga resulta at matapos yun ay nagsorry siya. May inabot naman si Nanahoshi ng libro at sinabi na kung gusto malaman ni Rudius ang ganong karaming impormasyon ay mag-research daw ito mag-isa. Ang librong ibinigay ni Nanahoshi ay ang Sig Summoning Magic at napaisip si Rudius na parang nakita niya na yung libro na iyon dati. Nagpasalamat si Nanahoshi at sinabi na tapos na muna sila ngayong araw. Napansin ni Nanahoshi na mag-isa lang na pumunta si Rudius. Napatanong si Rudius na tinutukoy daw ba nito ay hindi niya kasama si Fitz. Pinaliwanag ni Rudius sa sobrang busy ni Fitz sa bodyguard duties nun, kaya sumasama lang iyon kapag may free time, pero parang pwede naman daw iyon sumama next time depende sa schedule nun. Sinabi naman ni Nanahoshi na okay lang either way. Napansin naman ni Rudius sa simula nung lumabas si Nanahoshi, di na siya masyado nakakapaglaan ng oras sa pagre-research kasama si Fitz. Napaisip din siya na bakit siya nalulungkot dahil dun. Sa sumunod na araw, ipinakita si Fitz na nag-e-effort. Sumama na si Fitz sa kanila upang sumali sa experiment. Gaya ng ginawa ni Rudius, paulit-ulit din sila ni Nanahoshi sa pag-summon. Napasabi si Fitz ng, "Sandali!" Pinaliwanag niya na mukhang hindi niya nakaya at nasa kanyang limits na siya. Nagtaka naman si Rudius. Napatanong si Fitz na talaga bang 50 yung ganun na ginawa ni Rudius kahapon dahil isang beses na gawin mo daw yun ay kaya na nun i-drain ang power ng isang advanced magician. Dagdag pa daw doon, iniisip niya palagi na siya ay may high mana level pero sa simpleng paggamit ng 20 nito, napapagod na daw siya. Meron pa daw siyang bodyguard duties na kailangan i-fulfill kaya sa tingin niya ay hindi niya na kayang tumulong pa. Sinabi naman ni Rudius na okay lang at wag itong mag-alala. Napasabi si Rudius sa isip niya na kahit si Fitz na isang makapangyarihang nilalang ay napapagod ng ganun. Marahil ang pagsamon ng isang tao mula sa ibang mundo ay talagang mahirap. Nalungkot si Fitz at nanghingi ng sorry. Sa huli daw ay napakawalang kwenta niya. Baka daw mas okay kung hindi na lang siya sumama. Dahil doon ay napasigaw si Rudius na hindi iyon totoo at masaya siya na pumupunta si Fitz kapag may oras ito kaya magtulungan daw sila upang malaman ang pinagmula ng incident. Napaluha si Fitz at natouch sa mga sinabi ni Rudius. Nagpasalamat siya sa ating bida habang nakangiti. Dahil doon ay tila kilig na kilig si Rudius. Napaka-cute daw nitong si Fitz. Di nagtagal, sinabi ni Nanahoshi na ayun lamang para sa araw na iyon at kita-kits daw bukas. Sa sumunod na eksena, habang naglalakad si Rudius at Fitz, iniisip ni Rudius sa simula nung nakilala nila si Nanahoshi. Tila mukhang malungkot si Fitz pero ngayon ay mukhang masaya na ito kaya masaya siya. At ngayon daw, sasama na daw sa kanila si Fitz kapag may oras ito. Ayaw niya din daw makitang paunti ng paunti ang oras ng pagsasama nila. Di nagtagal, na-realize niya yung pinagsasabi niya. Nanginig siya at sinabi na wala nang mas malalim na kahulugan yun. Ano lang naman daw kasi, tinulungan siya noon this whole past year. May bigla namang naalala si Fitz. Pinaliwanag niya kay Rudius na okay nang dumaan nito sa ruta kung nasaan ng girls dorm. Naalala naman ni Rudius ang traumatic experience niya. Wag naman daw mag-joke si Fitz. Sinabi ni Fitz na tila popular na si Rudius sa girls dormitory at nakikita daw siya ng mga babae bilang isang gentleman na pinaparusahan ng mga masasamang tao pero hindi mananakit ng normal na estudyante. Nangatog naman si Rudius kaya ipinaliwanag ni Fitz na totoo ang sinasabi niya.
Umikot-ikot daw sila linya at prosena habang sinasabi na isa daw talagang gentleman si Rudius kaya hindi siya mananakit ng mahihina. Umakto si Fitz na parang sila linya habang ginagawa iyon at natatawa. Dahil doon, tila natouch siyang puso ni Rudius sa kakutan nito. Sa sobrang cute daw nito ay nakikita niya na lang talaga si Fitz bilang isang babae. Kinuskus niya yung mga mata niya habang iniisip na may problema ba sa kanyang mga mata o baka sadyang nababaliko na siya. Pero meron pa daw mga natatakot kay Rudius gaya ni Goriarde, sabi ni Fitz. At dahil daw doon ay pinagtitripan niyon lagi nila linya kapag nakikita nila yon. Sa isip ni Rudius ay sinasabi niya na na-feel bad siya para kay Goriarde. Pero mali naman daw yung iniisip ni Rudius. Meaning daw ni Fitz ay parang ganito daw yung ginagawa nila linya doon. Nawirduhan naman si Rudius pero nauunawaan niya naman yon. Sinabi niya na as long as nantitrip lang naman sila linya ay okay lang. Pero kung sobra daw yung mga yon ay pwede yung pagsabihan ni Fitz. Pinaliwanag dito na kahit na ang intensyon mo ay mantrip lang, hindi mo kailanman malalaman kung kailan ito magiging hindi na okay para sa ibang tao. Matapos yun, nauunawaan daw yun ni Fitz at sinabi na ang sweet-sweet ni Rudius. Umalis na si Fitz habang tuwang-tuwa. Pagkalingon ni Fitz ay nakatitig pa rin sa kanya si Rudius, kaya sinabi niya na pwede na nga itong dumaan sa my girls dorm. Pinaliwanag naman ni Rudius na sa wakas ay meron ng good impression ng mga tao sa kanya, kaya sa tingin niya ay papas na lang siya sa paglalakad-lakad na parang sa kanya ang lugar. Tinawanan naman siya ni Fitz at sinabi na ugali talaga iyon ni Rudius. Sa isip ni Rudius ay sinasabi niya na nagawa niyang mapatawa si Fitz at ilang taon na daw yung nakalipas nang sinabihan siya na meron siyang creepy na laughing face. Di nagtagal, nagpaalam na si Fitz kung saan ganun din ang ginawa ni Rudius. Ipinakita dito na tila nag-iba naman ang impresyon ni Fitz at mukha itong nalulungkot. Sa sumunod na eksena, nakapasok na si Rudius sa kanyang dorm at naisip na babasahin niya na lang yung Sig Summoning Magic at magpapahinga na. Nakita naman siya bigla ng isang liham sa lapag. Pagdampot niya doon ay tinignan niya kung sino ang nagpadala nun sa kanya. Nabasa niya na si Soldat ang nagbigay ng liham na iyon sa kanya at mukhang pupunta ito sa town na iyon. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin niyo, bakit kaya pupunta si Soldat sa town? May makukuha kayang useful information si Rudius sa librong ibinigay ni Nanahoshi sa kanya? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nare-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?